Magandang araw po sa inyong lahat, aking mga katribo. Heto na po ang huling bahagi ng kwento ni Ma'am Isa na mula sa Northern Samar. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Dahil sa nangyari ay napatunayan kong totoong aswang talaga ang lola ni Mayet. Pero sinabi ko kay Bernard na huwag niya nang ipagkalat ang nangyari. Para makapamuhay pa rin si Mayet ng matiwasay, kahit makatapos man lang siya ng high school, para kahit papaano ay may magamit siya kapag umalis na siya sa lugar namin at maghanap ng trabaho sa ibang lugar. Sumapit ang panahon ng mga exams namin. Natapos na lang ang buong linggo. Kahit isang beses ay hindi nakapasok si Mayet. Wala rin akong naging balita sa kanya. Noong muli akong magpunta kina Mang Celso para kumuha ng mantika mula sa nyog, ay sinabi niyang patay na raw si Lola Cielo. Sabi ko naman, ibig po bang sabihin wala nang aswang dito sa lugar natin? Umiling-iling naman siya. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko pang muli. Sa pagkakaalam ko, Iha, hindi na mamatay basta-basta ang isang aswang kapag walang mapagpapasahan ng kanyang mutya. Dahil sa namatay nga iyong si Cielo, ibig sabihin na ipasa niya ang mutya sa iba. At ang tanong, meron pa ba silang ibang kamag-anak o kasama sa bahay na pwedeng mapagpasahan maliban doon sa dalagang kasama niya? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang ibig ko lang sabihin, Iha, iyong dalagang apo niya ang susunod na aswang. Huwag lang sanang magtagpo ng maaga ang landas namin dahil mapapaaga ang pagsunod niya sa lola niya kapag nagkataon. Nalungkot naman ako sa narinig ko mula kay Mang Celso. Nalulungkot din ako sa nangyari kay Mayet. Para kasing ako pa ang dahilan kaya namatay ang lola niya. Kung hindi sana ako nagpunta sa kanila para kunin ang notebook, edi hindi sana ako inatake ng lola niya at hindi rin iyon nasaksak ni Mang Celso. Magmula sa araw na iyon ay hindi na pumasok ng paaralan si Mayet. Kahit sa bayan ay hindi ko na siya nakita pang muli. Hindi ko lang alam kung umalis na ba siya sa lugar namin, kaya hindi ko na siya nakikita pa. Tungkol naman kay Bernard, ay naging magkaibigan lang talaga kami at hindi naging magkasintahan. Pagkatapos ng high school, ay bumalik na rin siya sa Maynila at hindi ko na rin nakita pang muli. Ang huling balita ko sa kanya mula sa kanyang mga pinsan ay nasa abroad na raw naninirahan. Dahil sa hindi na rin naman ako nag-aral pa ng kolehiyo, kaya naroon lang ako sa lugar namin, tumutulong sa paghahanap buhay. Kung noong una ay ako ang tagalako ng panindang bananakyu o di kaya maruya ni Mama. Noong makapagtapos ako ng high school ay hindi na. Si Onin na ang naglalako, ako na ang tagaluto. Madalas ay tumutulong na rin si Mama sa paglalako. Mas mabilis kasi siyang makabenta dahil hindi siya nahihiya na pasukin ang mga bahay-bahay. Nagtutungo rin siya sa munisipyo at doon nagtitinda sa loob mismo. Kaya pagkatapos lang sa munisipyo ay ubos na agad ang panindang dinadala niya. Maliban din sa bananakyo at maruya, natutunan ko na rin magluto ng puto at kutsinta. Kaya kasama na iyon sa mga regular na niluluto ko. Kahit papaano ay kumikita kami nang mahigit pa sa kailangan namin na pang-araw-araw. Pinag-iipunan ko na rin kasi noon ang pampagawa ng maliit na kamalig na gagawin sana naming tindahan sa harapan ng aming bahay. Kaya todo kayod talaga kaming buong pamilya at nagtutulong-tulong sa lahat ng gawain. 2 taon ang nakalipas magmula noong makapagtapos ako ng high school. Nakatanggap si Mama ng sulat.
Galing iyon sa pinsan ni Papa sa Masbate. Ang sabi, mag-isa na lang daw si Lola Karing dahil iniwan na ito ng bunsong kapatid ni Papa na siyang dating nag-aalaga rito. Bigla raw umalis at sumama sa isang lalaki, kaya mag-isa na lang si Lola Karing sa bahay nila. May malubha rin daw iyong karamdaman, kaya kailangan raw pumunta si Papa sa Masbate. Kunin raw namin si Lola Karing dahil hindi rin nila pwedeng kunin at alagaan. Gawa ng may sari-sarili rin silang mga pamilya. Pinag-usapan iyon ni Mama at Papa habang kumakain kami. Sabi ni Papa na wala na raw siyang pakialam sa nanay niya. Sabi naman ni Mama na matanda na masyado si Lola. Konti na lang ay baka mamamatay na rin naman iyon. Baka pwedeng makipag-ayos na si Papa kung anuman ang namamagitan sa kanila na alitan. Para kung mamatay man si Lola, ay papanaw ito na walang tampo kay Papa. Maging si Papa ay makakapamuhay rin ng maayos kung nakapagpatawaran sila ng kanyang ina bago iyon mamamatay. Ilang araw din na nagmatigas si Papa, pero maging kami ni Onin ay tumutulong na rin sa pagkumbinsi kay Papa na dalawin namin si Lola. Siyempre, excited rin kami na makita ang lola namin sa side ni Papa. Ang lolo at lola kasi namin sa side ni Mama ay naabutan pa naming buhay at naroon lang din sa lugar na aming tinitirhan. Sa katagalan nga ay napapayag din namin si Papa. Ang plano ay ibebenta ni Papa ang mga lupain ni Lola at magbabayad ng magbabantay rito na pinsan rin. Tapos ang matitira sa pera ay idadagdag pampuhunan sa itatayo naming tindahan para umiikot pa rin ang pera at may maipang susuporta sa pangangailangan ni Lola habang buhay pa ito. Tutal 3 lang naman silang magkakapatid. Nauna raw na lumayo si Papa at ang pangalawa. Tanging ang bunso na si Tita Alicia ang nagtiis na manatili roon. Pero hindi nagtagal ay umalis rin pala. Ang totoo niyan, Sir Carl, isang malaking palaisipan talaga iyon sa akin kung bakit isa-isang lumalayo ang mga anak ni Lola sa kanya. Si Lolo naman daw ay maagang namatay. Wala ring nabanggit si Papa kung anong ikinamatay ni Lolo. Sumapit na nga ang araw ng pag-alis namin papuntang Masbate. Hindi ko na lang din po babanggitin, Sir Carl, kung saan ang eksaktong lugar dahil magpasa hanggang ngayon ay naroon pa rin nakatira ang mga pinsan ni Papa. Respeto na lang din sa kanila. Noong dumating kami sa bahay nila Papa ay nagulat kaming 3 ni Mama at ni Onin. Dahil may kaya pala sa buhay ang pamilya ni Papa. Makikita rin iyon sa lawak ng lupain na nasasakupan ng kanilang compound. Tapos ang bahay naman ay makalumang style. May terrace sa itaas at malaki rin. Bukas ang gate noong dumating kami, kaya diretso na kaming pumasok. Naabutan namin sa loob ang isang lalaking hindi nalalayo sa edad ni Papa. Ipinakilala iyon ni Papa sa amin. Siya si Tito Romel, pinsang buo raw ni Papa. Siya rin ang tumitingin-tingin kay Lola Karing. Bali pupunta lang siya sa umaga upang tignan kung buhay pa ba si Lola at aalamin na rin kung meron ba itong gustong ipabili. Ipagluluto niya na rin daw ng kanin at ulam na gulay dahil iyon naman ang hilig kainin ni Lola. Napansin ko rin na magaganda ang mga halaman at bulaklak sa loob ng compound. Kaya tinanong ko kung sino ang nagtatanim at nag-aalaga noon. Sabi naman ni Tito Romel na sila raw ng kanyang asawa. Kapag hindi raw sila busy ay doon sila tumatambay, naglilinis ng bakuran at nagtatanim na rin ng bulaklak. Para naman, hindi magmukhang nakakatakot ang bahay ni Lola. Nakita kong hinila ni Papa si Tito Romel papalayo sa amin. Tapos nag-usap sila sa mahinang boses.
Iyong sila lang dalawa ang nagkakarinigan. Nakita kong iiling-iling si Papa na tila dismayado. Matapos nilang mag-usap ay umalis na si Tito Romel. Kami naman ay umakyat. Nakasunod kami kay Papa. Nagtungo siya sa isang silid. Pagkabukas ay may nakita kaming isang matanda na nakaratay na sa higaan. Hindi siya mukhang Pilipino. Maputi ang kanyang buhok, pati ang balat. Matangos ang ilong at maliit ang mukha. Masasabi kong kahit sobrang tanda niya na ay maganda talaga siya. Lalo na siguro noong kanyang kabataan. Naisip ko nga na doon pala ako nagmana sa side ni Papa. Kasi ang mga pinsan ko sa side ni Mama ay wala namang magaganda at hindi rin mapuputi. Samantala, kahit malapit kami sa tabing dagat nakatira, maputi ako at may pagkatisayin. Doon pala ako nagmana kay Lola Karing. Noong makita niya si Papa ay tila nabuhayan siya ng dugo. Pilit iyong bumabangon. Kaya naman, inalalayan siya ni Papa na makaupo. Niyakap niya si Papa ng mahigpit habang umiiyak. Marami siyang sinasabi pero hindi ko na masyadong maintindihan dahil nakasubsob siya sa balikat ni Papa habang nagsasalita. Matapos ang ilang minutong iyakan nila ay ipinakilala kami ni Papa bilang kanyang pamilya. Niyakap naman kami isa-isa ni Lola Karing at sinabing natutuwa raw siya dahil bago man lang siya mamatay ay nasilayan niya kaming lahat. Sinabi niya kay Papa na alalayan siyang makababa. Akala ko nga noong una na malala talaga ang sakit niya kasi nakahiga at mukhang naghihingalo na noong aming madatnan. Pero noong alalayan siya ni Papa ay nagagawa niya pa palang maglakad. May gamit lang siyang tungkod habang hawak naman siya ni Papa sa bewang at inaalalayang madala sa ground floor. Pagkarating doon ay iniupo siya ni Papa sa upuang tumba-tumba. Sinabi niya kay Papa na sunduin si Tito Romel na agad namang sinunod ni Papa. Pagkarating ni Tito Romel ay may kasama na itong ginang. Siya si Tita Aida, ang asawa ni Tito Romel. Naroon lang kami noon ni Onin sa may terrace sa ibaba, nagpapahinga at nagmamasid sa paligid. Nakita naming papaalis na sina Tito Romel at Tita Aida. Mamamalengke raw sila. Pagkabalik ay maraming dalang pagkain na lulutuin. Habang abala sila sa pagluluto sa kusina, kami naman ay tinawag ni Lola Karing. Kinausap niya kami ni Onin. Tinatanong kami ng mga bagay-bagay na aming kinalakihan, pati na rin ang tungkol sa buhay namin sa Samar. Sa pakikipag-usap namin kay Lola Karing ay masasabi kong malambing na tao siya, mahinhin rin magsalita at alam mong may aral kasi madalas siyang gumamit ng mga term na English. Kinatanghalian noon ay magkakasabay na kaming kumain. Doon na rin kumain sila Tito Romel at Tita Aida. Sumunod na rin ang dalawa nilang binatilyong anak. Ang ulam namin ay halabos na hipon, isang inihaw na malaking isda, tapos halaan na sinabawan. Si Lola Karing ay pinakuluang talbos ng kamote at iyong inihaw na isda ang kinakain. Kung uobserbahang mabuti ay wala akong makitang masama o kakaiba sa lola namin. Kaya masyado talaga akong curious kung anong nangyari kay Papa, bakit siya lumayo kay Lola. Pati na rin si Tito Joel na ikalawang kapatid ni Papa. Kinahapunan, naroon sa loob ng bakuran namin sina Ulysses at George. Sila iyong mga anak ni Tito Romel. Naglilinis sila ng bakuran at nagtitrim ng mga halaman sa gilid ng pader. Noong naroon na banda si Ulysses sa labas ng bakuran at nagtitrim ng halaman ay sumunod ako. Dala ko ang walis at kunyaring tumutulong. Ulysses, may gusto lang sana akong itanong. Pero sagutin mo ng totoo ha. Sabi niya naman, naku te,
Hindi ko maipapangako yan. Depende lang siguro sa itatanong mo. Sabi ko naman, grabe, wala pa nga akong tinatanong. Defensive ka na agad. Simple lang naman ang tanong ko. Bakit iniwan ni Papa at ni Tito Joel si Lola at hindi na dumalaw pang muli? Sumagot naman ito. Sabi ko na malapit-lapit sa isyong kritikal ang itatanong mo. Naku mapapaso ako sa tanong na yan. Bakit hindi si Papa mo ang tanungin mo? Sigurado akong siya ang dapat nakakaalam ng sagot dyan. Yun nga ang problema Ayaw pag-usapan ni Papa. Umiinit ang ulo kapag tungkol kay Lola na ang usapan. Sabi niya naman, yun naman pala Tapos ngayon, ako ang iipitin mo sa ganyang tanong? Alam mo bang hindi lang si Papa ko ang magagalit sa akin? Baka pati si Tito. Sabi ko naman, sige, ganito na lang. Bigyan mo na lang ako ng kaunting hint. Hindi na ako bata. Marunong naman ako magtago ng sikreto. Promise, wala akong pagsasabihan. At kung magkabukuhan man, hindi kita ilalaglag. Hindi na ako pinansin ni Ulysses at nagpatuloy na sa paggugupit ng mga halaman. Uy, Ulysses, sagutin mo naman ako. Kasi sa tingin ko naman ay napakabait ni Lola. Kita mo naman na sobrang hinhin niya. Tinignan niya naman ako, tapos tumingin sa terrace sa itaas. Sabay sabing, oo totoo naman yung sinasabi mo. Sobrang bait at napakahinhin ni Lola. Sa mga normal na pagkakataon. Pero merong mga pagkakataon na hindi mo gugustuhin mapalapit sa kanya. Ha? Bakit naman? Nangangain ba siya ng tao o aswang siya? Wika ko pa na hindi naman na yun seryoso. Iyon lang kasi ang naiisip ko na maaaring dapat talagang iwasan. Tumingin siya sa akin, sabay tumango. Nanlaki naman ang mga mata ko. Tapos inilagay niya ang kanyang daliri sa pagitan ng kanyang mga labi. Doon ko na napagtugma-tugma ang lahat. Muli ako lumapit kay Ulysses, sabay sabing, marami na ba siyang binibiktimang tao dito? Sabi niya naman, dati daw, pero ngayon hindi na. Pero ang sabi ni Papa na mas maigi pa rin kung mag-iingat. Dahil hindi naman natin masasabi kung hanggang kailan kayang kontrolin ni Lola ang kanyang ikalawang pagkatao kapag sinusumpong na siya. Yun din ang dahilan kaya hindi kami nagpupunta rito kapag hindi nauunang pumunta sina Papa at Mama. Kaya habang narito kayo, magdala kayo ng arinola sa kwarto nyo para hindi na kayo lalabas ng kwarto kapag gabi, lalo ngayon na panahon na may buwan. Madalas, ganitong panahon inaatake si Lola Karing. Mahabang paliwanag pa ni Ulysses. Maya-maya pa ay nakita kong tinatawag na siya ni Tito Romel. Uuwi na raw sila. Pumasok na rin ako agad sa loob ng compound at doon na lang nagpahinga sa may kubong pahingahan sa loob. Nakatulala lang ako noon na nakatanaw sa malayo noong lumapit si Papa. Oh, anak, kumusta? Naboboard ka na ba rito? Sabi ko naman, hindi po pa. Sabi niya namang muli, mamayang gabi pala, huwag na kayong lalabas ng kwarto nyo. Kahit anong tunog pa ang marinig nyo sa labas. Sabi ko naman, bakit po pa? Basta. Sinagot ko naman siya sa mahinang boses. Ngayon na po ba ang panahon ng pag-atake ng pagkaaswang ni Lola? Hindi nakasagot si Papa at tinignan ako ng masama. Sabi ko namang muli, "Pan naman, anong tingin mo sa akin, bata? Alam mo namang hindi na bago sa akin ang tungkol sa mga aswang, lalo na doon sa dinanas ko sa lola ni Mayet. Bakit mo naman inilihim pa sa amin ang tungkol doon pa?" Bumuntong hininga naman si Papa bago sumagot. Kasi ayokong iyon ang maging alaala nyo kay Mama. At kung may alam ka tungkol sa mga aswang, alam mo rin na hindi sila basta-bastang mamamatay kung walang mapagpapasahan, di ba? Huwag na huwag kang papayag kapag inalok ka ni Mama ng kahit anong kayamanan o kapangyarihan, kapalit ng pagtanggap ng pagkaaswang niya. Hindi ka makakapamuhay ng matiwasay kapag isa ka ng aswang.
Nang bigla namang may sumagot sa likuran namin. Bakit mo ba pinapangunahan ang anak mo, Arnaldo? Dalaga na yan at may isip na. Kaya niya nang magdesisyon para sa sarili niya. Nasa kanya na ang pagpapasya tungkol sa ganyang bagay. At tungkol naman sa pamana ko, may paraan para hindi ito maging pabigat. Matagal na akong nabubuhay sa mundong ito nang walang pinipinsalang tao. Kaya mali kayo ng kapatid mo, nalayuan ako dahil lang baka pati kayo ay biktimahin ko. Sabi naman ni Papa, hindi naman kami umalis dahil takot kami na mabiktima mo. Umalis kami dahil sa kahihiyan na isang aswang ang aming ina. Pagkasabi noon ni Papa ay dahan-dahang tumalikod si Lola at nagpunta sa may sala kung saan naroon ang kanyang upuang tumba-tumba. Sabi ko naman, sana dinahan-dahan mo lang pa. Masyado nang matanda si Lola para pagsalitaan ng ganun. Hindi na ako pinansin ni Papa at umakyat na rin siya sa kwarto nila ni Mama. Gaya ng utos sa amin ni Papa ay nag-akyat na kami ng arenola sa taas para hindi na kami bababa pa kapag nakaramdam ng panunubig. Ilang gabi rin ang lumipas na nag-oobserba ako sa kapaligiran. Wala naman akong napapansing kakaiba o kahit nakakatakot na tunog. Kaya naisip ko na baka totoo nga na hindi na rin inaatake masyado ng pagkaaswang si Lola Karing. Nagtagal pa kami doon sa bahay ni Lola kasi may kinakausap si Papa na mga prospective buyer ng mga lupain ni Lola. Pumayag naman din si Lola na ibenta na iyon para raw mapakinabangan ni Papa ang pera. Matagal raw nawalay si Papa sa kanya kaya gusto niya na ito naman ang matulungan na umunlad. Isang hapon noon, nakita kong dumating si Tito Romel. May hila-hila siyang isang katamtamang laki ng baboy. O iyon bang sakto lang na panglitsyon? Hindi ko alam kung para saan iyon. Ang nakakapagtaka lang dahil doon lang sa may gilid itinali. As in tinali lang na parang aso. Walang kulungan, walang pakainan, ni hindi nga nilagyan ng inuming tubig. Kaya naisip ko na baka kakatayin rin agad sa kinabukasan, kaya doon na lang itinali. Kinagabihan, nakaidlip na ako noon nang marinig ko ang pag-iyak ng baboy. Bigla akong kinabahan dahil baka kung ano na ang nangyari sa baboy na iyon. Baka kasi inatake ng ahas o kinagat ng kung anong insekto kaya nag-iiyak. Bala kong ilipat ng pwesto kaya dahan-dahan akong bumaba sa kama at lumabas ng kwarto. Hindi ko na rin inabala pa si Onin na gisingin dahil tulog na tulog iyon. At para namang mantika iyon kung matulog, hindi basta-bastang magigising. Noong naroon ako sa ibaba ay dahan-dahan kong binuksan ang main door para hindi lumangit-ngit. Pagkasilip ko sa may gilid ng terrace ay laking gulat ko dahil may babaeng nakatuwad o iyon bang nakaluhod at nakapasubsob ang katawan at halatang may ginagawa doon sa baboy. Pahina na rin ang iyak ng baboy na iyon nang biglang napalingon sa akin yung babae. Kahit pa naaaninagan kong si Lola iyon, ay hindi ko pa rin napigilan ang sarili ko na mapatili sa takot. Tumayo si Lola at akmang lalapit sa akin, kaya kitang-kita ko na puno ng dugo ang mukha niya pati na ang dalawang kamay. Kaya doon na ako napatakbo papaakyat ng hagdan. Nang muli naman ako mapatili dahil nagulat ako nang may makita akong bulto ng tao na aking nakasalubong. Si Papa pala iyon. Pinagalitan niya ako at sinasabing bakit raw ako bumaba. Hindi ko na siya pinansin at nagtuloy na ako sa pagtakbo papabalik sa kwarto namin ni Oning. Agad ko iyong inilak dahil sa takot. Narinig ko na lang si Papa na tinatawag si Lola at sinasabihang bumalik. Nagising na rin pala si Mama.
Kumatok siya sa pintuan ng kwarto namin at tinatanong kung anong nangyari. Noong buksan ko iyon ay nakita kong papalapit na rin si Papa. Tinanong siya ni Mama kung anong nangyari. Ang sabi naman ni Papa na nagulat daw siguro si Lola sa pagkakahuli ko sa ginagawa niya. Kaya biglang tumakbo papalayo at wala siyang ideya kung saan ito hahanapin. Hindi na ako matigil sa pag-iyak kasi nanunumbalik ang trauma ko sa aswang. Kagaya noong hinahabol kami ni Bernard ni Lola Cielo. Sabi ni Papa na magsibalik na raw kami sa kwarto at abangan na lang kinabukasan. Dahil sigurado namang uuwi ng maaga si Lola. Hindi raw iyon magpapaumaga sa labas sa ganoong itsura na nalulumahig ang mukha pati na ang damit sa dugo. Naupo na lang ako noon sa aking kama habang nakakumot. Hindi ako makatulog at ayaw pa rin huminto ng panginginig ng katawan ko. Hindi ko na nga namalayan na nakatulog rin pala ako dahil siguro sa pagod at puyat. Kinaumagahan ay agad akong lumabas. Halos magkakasabay lang kami ni Mama at Papa na bumaba ng hagdanan. Tinungo ko ang harapan ng bahay at sinilip ang baboy na itinali roon. Patay na iyon at may malaking butas ang tiyan, pero mukhang hindi pa nababawasan. Naistorbo ko yata talaga ang pagkain noon ni Lola kaya hindi natuloy. Nang marinig kong sumisigaw si Papa at tinatawag si Mama, kaya agad na rin akong sumunod. Pagkarating namin doon, ay napaantanda si Mama sa nakita. Si Lola ay naroon nakahiga sa pintuan sa labas ng kusina. May nakatarak na kawayang bagakay sa likod nito at may malaking hiwa rin sa may bandang liig. Diyos ko! Anong nangyari kay Mama? Bulalas pa ni Mama ko. Agad iyong binuhat ni Papa at iniakyat sa silid ni Lola. Kami naman ni Mama ang nag-asikaso ng paglilinis ng sugat ni Lola at pagpapalit ng damit niya. Grabe ang tagas ng dugo noong bunutin ni Papa ang bagakay na nakatarak sa likuran ni Lola. Hindi na nagtanong pa si Papa kung anong nangyari dahil maging kami ay may ideya na. Mukhang nambiktima si Lola sa iba dahil hindi natuloy ang pagkain niya doon sa baboy na itinali sa may gilid ng terrace. Umalis din si Papa upang sunduin si Tito Romel. Dumating si Papa na kasama si Tito Romel at Tita Aida. Noong makita nila si Lola, ay napailing-iling na lang si Tito. Ang sabi niya, matagal na nga raw talaga na hindi nabibiktima ng tao si Lola Karing. Kaya nga raw, kapag panahon na paparating ang full moon, ay naglalagay na siya ng baboy sa labas ng bahay na kakainin ni Lola. Isa sa isang buwan lang naman daw kung kumain si Lola ng sariwang karne. Iyon ang naging solusyon niya sa tawag ng pagiging aswang. Sinabi ni Tito Romel na wala na siyang magagawa sa sitwasyon ni Lola Karing. Uuwi na raw sila dahil alam niya na ang susunod na mangyayari. Pagkababa nilang mag-asawa ay sumunod din agad si Papa sa kanila at nagtanong kung anong gagawin niya kapag nangailangan na talaga si Lola ng mapagpapasahan ng mutya para makapagpahinga na ito. Sabi naman ni Tito, ikaw na kuya ang makakapagdesisyon yan. Pwedeng isa sa inyo ang tumanggap o di kaya ikaw na mismo ang tumapos ng paghihirap ni Auntie. Wika niya pa. Sabay abot ng isang bagay na nakabalot sa telang pula. Inalis ni Papa ang tela at tumambad sa amin ang isang bagay na kulay itim at matulis. Hindi naman iyong kutsilyo, pero para iyong sungay ng kalabaw na pinatulisan at pinanipis na parang kutsilyo na ang hugis. Romel, hindi ko ito kayang gawin. Wika pa ni Papa. Sabi naman ni Tito, ikaw lang kuya ang may karapatan na gumawa niyan. Lalo at panganay kang anak. Galing yan sa isang babaylan na nakilala ko sa kabilang lalawigan. Makakatulong daw yan
para hindi na mga ilangan ng mapapasahan si auntie. Nakita kong nanggigilid ang luha ni Papa noong muli niyang balutin ng tela ang bagay na iyon at isinuksok sa likuran ng suot niyang pantalon. Tumingin si Papa sa akin. Isa, binabalaan kita ha. Huwag na huwag mong tatanggapin. Kahit ano pang sabihin ni Mama sa'yo, itatakwil kita bilang anak kapag tinanggap mo ang sumpang iyon. Alam mo naman na kaya ako lumaya sa pamilyang ito dahil ayokong mabahiran ng pagkaaswang ang reputasyon ko. Kaya kung sakaling tanggapin mo iyon, ay magpaalam ka na sa aming lahat. Banta pa ni Papa sa akin. Nakita niya siguro na naaawa ako kay Lola at sinisisi ko rin ang sarili ko sa nangyari. Kaya hindi malayong mapilitan akong tanggapin na iyon kapag lalo pang nagmakaawa si Lola Karing sa akin. Nagpaalam na sina Tito Romel at Tita Aida. Tapos sinabi ni Papa sa akin na asikasuhin ko na raw ang kusina para makakain na kami. Hindi pa kasi kami noon nag-aalmusal o kahit kape dahil nauna na nga kaming naging abala sa pag-aasikaso kay Lola Karing. Kinagabihan noon, tahimik lang si Papa. Wala siyang sinasabi tungkol sa plano niya kay Lola. Hindi niya rin kami pinapaakyat sa ikalawang palapag ng bahay dahil baka raw may kung anong mahikang gamitin si Lola para makumbinsi kami na tanggapin ang mutya ng aswang. Doon din kami pinatulog sa isang silid sa ibabang palapag. Pasado 10:00 na siguro noong nakatulog ako. Si Lola kasi ang naiisip ko at gusto ko siyang puntahan para damayan sa paghihirap niya. Gusto ko ring humingi ng tawad dahil kung hindi sana ako bumaba at nagpunta sa labas ng terrace, hindi sana siya naistorbo sa kanyang pagkain at hindi iyon nangyari sa kanya. Pero bantay sarado ako ni Papa. Ultimo kapag pupunta ako ng CR ay nakatingin siya sa akin. Doon nga siya naglagay ng upuan malapit sa may hagdan para masigurong wala talagang aakyat sa kwarto ni Lola. Kinaumagahan, nagising na lang ako sa tunog ng mga nagpupukpukan ng mga martilyo. Noong lumabas ako ng kwarto ay nakita kong sila Tito Romel pala iyon at may kasama pang ibang lalaki. Gumagawa sila ng kabaong. Si Papa naman ay walang imik pero namamaga ang mga mata na halatang umiyak ng matagal. Lumapit si Mama kay Papa at hinihimas ang likod nito. Doon ko naisip na baka patay na nga si Lola at para sa kanya ang ginagawang kabaong. Dali-dali akong umakyat sa kwarto ni Lola. Naabutan kong malinis na siya. Nakadamit na siya ng kulay puti. Nakasuklay na rin ang buhok. Napakaganda niya talaga kahit wala na siyang buhay. Para lang siyang natutulog. Doon na ako nagsimulang humagulgol ng pag-iyak. Sa araw na iyon din mismo ay inilibing si Lola Karing. Hindi ko alam kung matutuwa ako na namatay na ang aswang sa pamilya namin. Pero hindi mawala sa puso ko ang pagkakonsensya. At sigurado akong maging si Papa ay nakukonsensya rin. Lalo at siya talaga ang tumapos sa buhay ng sarili niyang ina. Iyon kasi ang duda ko. Pero hindi ko na iyon naitanong pa kay Papa dahil hindi naman siya sasagot. Makalipas ang 2 araw ay umuwi na kami sa lugar namin sa Northern Samar. Pero muli pang bumalik si Papa sa Masbate para asikasuhin ang mga ibinibentang ari-arian ni Lola Karing. Iyong bahay naman ay pinatirhan niya na lang kina Tito Romel. Tutal sila naman ang matagal na nag-asikaso kay Lola Karing. Kaya karapat-dapat din na sila ang pagbigyan noon. Mula noon ay hindi na kami muli pang bumalik sa lugar nila Papa sa Masbate. Paminsan-minsan ay sina Tito Romel ang dumadalaw sa amin kasama ang buo niyang pamilya. Hanggang dito na lang po Sir Carl ang kwentong ito na tungkol sa lola kong aswang. Kung nasaan man siya ngayon, naway nagkaroon siya ng kapayapaan.
Maraming salamat po sa iyo, Sir Carl, sa pagtanggap ng kwento kong ito. Lubos na gumagalang, Luisa ng Northern Samar. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.